Pwede bang makapagpalaki ng koi kahit trapal pond lang? Pwede po tayo makapagpalaki ng koi kahit trapal pond lang. Ang importante, maibigay natin sa mga koi yung mga kinakailangan para sila ay lumaki. Madali lang naman sila alagaan at palakihin kung alam na natin yung sistema kung paano siya gawin. Kaya i-share ko sa inyo yung mga basic na alam natin sa pag-aalaga ng koi or kung paano makakuha or makapagpalaki ng mga koi. Number 1 kahabi, napaka-importante ng genes ng koi kung gusto mong makapagpalaki ng koi. So dapat yung parents, yung breeder ng mga koi na kukunin natin ay malalaki din para malaki din yung tsansa na lumaki din yung aalagaan natin na koi. Napaka-importante po ng genes ng koi kung gusto natin makapagpalaki. Kasi kahit anong gawin natin, kung maliit yung mga breeder, mas maliit din po yung tsansa na lalaki din yung mga koi. Pag malaki yung mga breeder o yung mga uyagoy ng ating mga koi, mas mataas din yung tsansa na mapapalaki din natin sila. Nasabi ko po yan kasi based din po sa mga sinasabi at nalaman ko sa mga kahabi natin na matagal na sa fish keeping at sa experience din po natin. Nakapag-alaga tayo ng mga koi na same nito, lumalaki, at meron tayong mga koi na di po gaanong lumalaki. Kaya napaka-importante talaga ng genes ng koi. Dapat malaki din yung parents para malaki yung tsansa na lalaki din yung mga koi na inalagaan natin. At kung meron ka ng magandang genes, malaki yung parents, nakuha mo ng mga koi na alagaan at palalakihin, napaka-importanting step naman ay yung koi pond na paglalagyan mo sa kanila. Napaka-importante na tama yung sukat ng koi pond or yung pond volume ng ating koi pond para mapalaki natin yung mga koi. Suggested ng mga kahabi natin ay 1 ton per koi kung mag-groom ka at gusto mo talagang palakihin at i-maximize yung iyong alagang koi. Yung iba pa nga ay nasa 3 tons per koi. Yung mga high grade talaga ng mga alagang koi nila na sobrang mamahal. Kaya napakalaki yung space na binibigay nila. Pero kahit 1 ton per koi guys, makakapagpalaki ka naman. Kasi ito, nakuha natin to mga koi na to, nasa mga 6 inches lang. Tapos kita nyo naman sila ngayon. Ito si Tricia. Tapos ito. At ito rin. So kaya nasabi ko na kaya din talaga makapagpalaki kahit 1 ton per koi. At yung lalim po pala ng koi pond, 3 feet pababa. Yun yung advisable sa atin. Kung kaya ng 3 feet pababa pa, eto sa atin dito, 3 feet yung lalim nitong koi pond natin. Sabi kasi nila, mas malalim, mas maganda kasi di masyado naapektuhan gaano sa pabago-bagong panahon yung temperature ng koi pond. At hindi mas-stress or may iwas sa stress yung mga alaga nating koi. Tapos may exercise pa nila. Pansin nyo yung mga malalim na koi pond, parang may mga hump na yung mga koi, pero yung isa sa main purpose talaga nun is yung temperature ng koi pond hindi gaano maapektuhan kahit pabago-bago yung panahon. Kaya napaka-importante ng sizing or tamang size ng pond sa alagaan natin ng koi. Itong sa atin dito ay 4.6 tons, so dapat nasa mga 4 or 5 koi lang yung ilalagay po natin dito para ma-maximize at maalagaan natin ng maayos yung mga koi na to. Next naman ay napaka-importante nung pagkain nila. Mas maganda na magandang quality na koi food yung ibigay natin sa kanila at high in protein para lumaki talaga sila. Marami namang mga brand ng koi food na maganda, depende na po yan sa inyo kung ano yung itry nyo lang po yun, yung mga koi food na nasa market natin ngayon, itry lang po ninyo kung ano po yung magugustuhan nyo at kung ano yung hiyang po kayo, ma-observe naman po ninyo yan sa inyong mga alagang koi. Yun na lang po yung i-maintain nyo na ipakain sa inyong mga alagang koi. Make sure na maganda yung quality ng koi food, pagkatapos hindi masyadong makakadumi sa tubig. At napaka-importante na yung pagpapakain natin sa kanila ay on time talaga, every day, para makuha natin yung best result sa pagpapakain natin sa kanila. May mga kahabi kasi tayo na nagtatanong kung ilang beses ba natin papakainin yung mga koi. So ito guys, kung maliliit pa, pwedeng mas maraming beses natin sila pakainin, kahit 5 times, 6 times, ganon, or yung iba pa nga, mga 8 times. Basta importante, nasa oras lang. Everyday, same time yung papapakain natin sa kanila. Pag lumaki na sila,
pwede natin na idahan-dahan na yung pagpapakain sa kanila, lalo na pag ginroom po natin sila nung maliit pa para makapagpahinga din naman yung kanilang mga organs. Maganda din pag meron tayong fasting sa kanila, same sa atin, mas maganda kasi na mapapahinga din natin yung mga organs natin mga koi. Depende na po yan sa schedule po ninyo. Sa atin dito, once a week yung ginagawa natin. Pero iba po talaga kung sumali ka sa mga grow out, iba din yung feeding routine mo. Pero mapapalaki mo talaga yung koi pag maganda yung quality ng iyong koi food na binibigay. Next is yung aeration. Mas maganda or dapat talaga na may aeration or may mga air diffuser, aerator na inilalagay tayo dito sa ating koi pond para dumami yung dissolved oxygen ating pond at di mahirapan yung ating mga alagang koi. Lalo na pag mainit, mas mabilis maubos yung dissolved oxygen. Kaya kinakailangan natin ng mga aeration na katulad niyan aside pa sa output ng tubig. At isa din sa napaka-importanting bagay na kailangan natin ay yung filtration system na ating koi pond na ma-design natin siya na makuha talaga yung mga dumi sa ilalim at ma-cycle talaga ng maayos yung tubig. So sa atin dito, pump feed siya, pero kung kaya nyo na bottom drain, mas maganda, pero depende po yan sa setup nyo. Sa atin dito, naka-pump feed po ito, pero may mga koi pond po tayo na nagawa na naka-bottom drain din. Pero effective din naman po itong setup natin na to. Yan. Ito yung mechanical chamber natin, tapos yan yung biological filter chamber na napaka-importante na meron po tayo ng dalawang filtration po na yan kasi yung mechanical, doon po napupunta yung mga solid waste natin, mga lagang isda, yung mga poop, yung mga hindi nila naubos na pagkain, doon po napupunta. Tapos nasala po ng mga filter brush at napupunta na po yung tubig doon sa biological filter chamber natin at kinoconsume naman ng mga beneficial bacteria yung mga ammonia or mga harmful substance or harmful toxins, chemical ng ating pond at para pagbalik dito sa ating koi pond ay malinis na. Yung maintenance na ginagawa naman natin dito sa ating filtration system, itong mechanical chamber, ito yung palagi natin nililinis. Sa atin dito, nililinis natin to once a week, itong brush chamber natin. Tapos yung fiber fill na foam, nililinis natin yan everyday. Kung madumi natin, natanggal natin yung dumi, tapos binabalik din po natin. At nag-water change tayo ng mga 30% nito sabay ng paglilinis ng mechanical chamber. At every month, kung kaya natin, nakapag-water change tayo ng 50% once a month kung kaya natin. Mas maganda nga rin kung may 10% water change kayo everyday kung kaya lang. So siguro yun yung masishare ko sa inyo ngayon sa kahabi natin ng mga nagtatanong kung paano magpalaki ng koi. Yun yung mga na-experience din po kasi natin dito na pwede nating ma-share po sa inyo. Ikaw kahabi, ano ba yung mga tip na pwede mong maibigay sa atin or sa mga kahabi natin about sa pagpapalaki ng koi? Share mo naman dyan sa comment section para makatulong din tayo sa iba nating kahabi kahit sa atin dito. Ngayon, still learning pa din tayo sa pag-alaga ng koi. Pero malayo na, noong una po tayo nag-start na wala po talaga tayong alam kung ano po yung mga gagawin at natakot pa tayo na mamatayan ng isda. So napaka-importante na i-share po natin yung mga knowledge na nalalaman po natin para doon sa mga kahabi na gustong mag-try din po nito at para mapadali din po yung pag-aalaga nila. Kasi isa po yan sa nakaka-frustrate na gusto natin mag-quit kung di po natin alam kung paano natin alagaan yung mga alaga natin. So, ayun lang. Sana nakapagbigay tayo ng tip. Comment na rin po kayo dyan mga kahabi kung ano po yung mga questions nyo para masagot din po natin. So, ayan na. Happy fish keeping mga kahabi. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping! So, yun mga kahabi. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping! Fish out!